Panoorin natin to, breaking news ha. Si Eloy Bugres. Impormasyon tungkol sa kabit ni Senator Kiko Pangilinan. Wow, matakaw din pala sa tahong ha. Sabi nila, unggoy, chimpanzee, ano ba tawag sa kanya kaya? O panoorin natin. Hello, good Philippines, mabuhay. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen of the universes and the Andromedas and the galaxies and the Chididut. This is your Eloy Bugres, the vivacious, the beautiful, the unstoppable, and the unmatched Charita Sales. Bago ako makasuhan ni Sharon, ibalik muna nila ang mga kwan. Ibalik nila muna ang mga maleta. Sana ikaw mamatay mamayang gabi. Oo. Kasi nagsasay ka sa mga magnanakaw. Ba't ba galit na galit ka ang ina sa akin? Ay, wala naman akong ninakaw na mga taxes nyo. Bakit ba kayo? Bakit nyo ba minamahal? Ang mga ihudi mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit? Bakit kakasuhan ako ni Sharon? Ma'am Shawi, shout out. Bakit mo ako kakasuhin? Itutuo naman na inanakan ni Kiko ang sekretary niya na isang bustamante na taga-Bacolod. Ano naman siya? May pinadala sa akin dito ang birth certificate. Malaki na ang bata, 20 or 22 years old, binata na. Kamukha niya, pero doon medyo gapo-gapo lang itong batang to. Kasi doon nakasunod sa mga mimistisahin na mukha ng nanay niya. I don't know ba kung sino man si Ninya, ang pangalan ng kanyang nanay, pas na nainingi Kiko. So wag na nating ibalik sa wag na nating ibalik sa table. Everybody knows that. Sa kanyang family at sa mga taga-Bacolod, alam nila na nabuntisan ng asawa mong Chonggo ang sekretary niyang si Ninya noon. Lahat naman ng mga tao, marami naman sa mga politiko ang mga palakot, ma'am. Tsaka alam mo rin sa sarili mo na ang asawa mong si Kiko Matsing may binuntis, hindi ba? Nagwala ka pa nga noon sa kuwan sa Oh, si Kiko Matsing pala, ay naku, may kabit daw oh. Nakabuntis eh. Jerry's Grill. Sa Bacolod, binasag mo ang mga pinggan kagang mga kaldero. Ganun talaga ang buhay. Nangangabit sing iloy ang mga porter, ang mga pusher, ang mga patay gutom, ang mga mangingisda. Si Kiko, pang maraming pera. Kahit ang itsura sang asawa mo, daw chimpanzee, sing iloy nga daw si King Kong, maraming pumatol ka nga. Hindi ka nababawaan sa hininga niya, Miss Shawi. Ate Shawi, hindi ka nababawaan sa hininga niya. Mabaho daw hininga niya kasi pala sigarilyo, pala na si... Babaho, hininga. Siyempre babaho, basta nanigarilyo. Ang baho niya, sigurado yan. Makakasama ko sa trabaho, panaya sigarilyo. Ang baho. Sharon na, hindi ka ba nababahuan daw sa hininga ni chimpanzee daw, o unggoy, o ano? Mabaho raw ang hininga. Grabe ka. Grabe pala. Siyempre, pag naninigarilyo, mabaho talaga. Grabe yan. Grabing baho. Dagat. Wow, dagat. Hindi magagalit na sa akin si Tita Shawi kasi hindi naman ako sinungaling. Totoo naman to, Ate Shawi, ang mga sinasabi ko, di ba? And in all fairness, mas maganda ka pa rin sa mga kirida. Kahit ano ang sabihin nila, mas maganda ka pa rin. Sa totoo lang. Yan. Ba't naman siya magagalit sa akin? Totoo. Alam niya na sa sarili niya na ang kanyang asawa ay pala correct? Kaya ka nga nagpapayat kasi dumadami ang mga kabit, di ba? But in all fairness, wala na matagal naman wala na sina Miss Bustamante, tsaka si Chimpanzee, si Matsing, wala na. Matagal na yun, malaki na ang anak nila. Ako yung Ate Shawi, my heart goes out for you kasi ako isang asawa din. At kapag nangirida si Daddy Books, Ate Shawi, hindi na ko yung magpatawad sa kanya kahit malaki ang ni Daddy Books. Kahit ano kasarap ni Daddy Books kumain ng ko, Ate Shawi, prinamis ko sa sarili ko, hindi ko magpatawad sa mga lalaki na may kinain na ibang I don't want. Bakit ako magpatawad sa mga bilatsing iloy? Pagkatapos ang dila nila napunta sa sang ibang babae, hindi ko alam kung anong sakit meron ang kirida na pagkatapos i-lips to lips ko sa iyo, ta.
Isungsong niya ang kanyang tarugo, ang niya sa isang kung kay sino nga babae. Tapos uuwi sa baon ko, yuta! Hindi ko yati siya, we. Kaya nga, I am disappointed kasi yung pagtingin ko sa iyo, high level. High level ang tingin ko sa iyo. Kaya ganun ako, I have this conviction, very strong conviction. No matter how much I love the person, if he cheats on me, if he betrays my confidence, if he betrays my f***ing trust, there is no coming back. There is no debate, actually. I am not even going to talk about it. When you cheat, that's it. Hindi ako yung ganun ko. Ewan ko sa iba, maybe they want to really preserve their family because this is how they were motivated. This is how they were raised, but not me. My father, who was an honorable man, who was a man who never cheated on my mom, well, at least that's what I know. He told me that a moment a man slaps you or even pinch you for whatever reason, and especially if that man cheats on you, it means he does not love you. He is only going to realize your importance if you are going to disown him. You're young, you're beautiful, you're talented. Kasi ang tatay ko ambisyoso. Convince ko sa tatay ko nga ako ay isang reyna. Isang prinsesita niyo noon, you should be the queen. You should not be competing with any other woman in front of your husband. So kung marunong siyang palitan ka, palitan mo rin siya. I respect those women who could actually walk away from a man who f***s around. Pero hindi ko rin masisi ang ibang mga babae na they still manage to stay in a relationship. Kunyari, kung talagang billionaire ang asawa mo, huwag mong ibigay sa kabit. Tama naman. Huwag mong ibigay sa kabit kung bilyonaryo. Huwag mong bigyan sa gano'n sa kanalibet. Sabihin ka lang sa kanya, pero lahat ng pera kunin mo, leave him bankrupt. That is my advice. Pero kung asawa mo, bilatsing Iloy, may pera ka man katulad yan si Sharon ka. Tapos mas mayaman ka kita sa asawa mo, pera bilang lang sa accounting sa mga maleta, sa mga milunis, hindi mo kailangan ng ganun itsura, Ate Shawi. Ikaw ang may gastan sa Pilipinas sa pag-review ka sa chimpanzee? Ano hindi? Chimpanzee. Grabe naman chimpanzee. Oh. Iloy Burgess, tulingin na lang doon meron pa tayong isa rito. Si Erwin na binanatan si chimpanzee rin, si Pangilinan. Panoorin natin to kung ano naman ang banat nito. Itong Kiko Pangilinan. Hindi raw siya sang-ayon na i-google yung 1 billion pesos sa pagpapatayo ng youth center. Oy, Pangilinan. Yung youth center, ang tawag dito, Bahay Pag-asa, sa iba-ibang lugar. Sa iba-ibang mga probinsya. Kasi hindi mo naman pwedeng ikulong ang bata, di ba? Ayon doon sa putragis na batas mong demonyo ka. Demonyo ka raw, Kiko Pangilinan. Demonyo dahil sa batas mo. Sabi niya Erwin. Bawal ikulong ang 15, 16, 17, 18 anyos. Lintek pati 18. Ba, hindi pwede ikulong? Samantala 18, anak ng baka, nagtitikol na ako. Praise the Lord. Ikaw yung hayop ka. Anak ng baka, Maraming 18 anyos ginawa ni Jim Paredes. Tapos sasabihin mong walang kinalaman, exempted sa krimen ng mga hinayopak na 18 anyos. Mag-isip-isip ka nga. Tapos kayo kukontrahin niya. Ang gusto niyang batas niya, isoli sa magulang yung 18. Hoy, Pangilinan, alam mo ba na 12-13 ginagamit na drug courier? O paano nito pag nahuli ng polis, pauwi lang sa bahay? Di uulitin na naman dahil sasabihin ng magulang, di ka naman kukulong anak. Sige, tira ulit. Ay biyahe mo ulit itong 3 kilo. May kaambo, papunta doon sa tiyuhin mo na adik-adik. Kung hindi natin itatayo itong mga youth center, kung hindi natin itatayo itong mga bahay na pag-asa, saan natin ilalagak yung mga kabataan na gumagawa ng krimen, na lumalabag sa batas? Hindi po pwedeng sasabihin mo na wala pa sila sa maturity, hindi pa nila nalalaman ang kanilang ginagawa. 18 anyos, hindi pa alam ang ginagawa. Sampaling ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan. Pangilinan, sampalin ba yung mukha mo? Sabi ni Erwin, Pero ngayon, BFF na sila, BFF na sila.
sa Senado, ha? Lakas tong bumanat pero ngayon wala na. BFF na sila. Tingnan natin, sampalin mo nga, ha? Baboom!